Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin dito sa PH Update. Huwag ho kayong basta-basta magpapadala dito kay Boying Rimulya. Huwag nyo hong kalimutan, isa ho siya sa mga nag-group effort para maipadala sa The Hague, Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos ho niya sinabi na kami ay tatalima sa subpoena ng Injustice Committee kaugnay ng SALN itong si BP Sara. Meron hong pang headline kaagad na kesyo meron din daw ho silang subpoena sa House of Representatives at yan ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Huwag ho kayong magpabudol, huwag ho kayong magpadala sa pambobola ni Boying Rimulya. Nako, pagka yaang mama na yan, nako, malaki ang problema na yan. At pakikinggan natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Rohari Roque kaugnay dyan sa press ko na yan itong si Boying Rimulya. Panoorin natin, pakinggan natin ang panibagong pambubudol nitong si Boying Rimulya sa sambayan ng Pilipino. Pagka daw hindi tinanggap yung subpoena ng House of Representatives kaugnay doon sa mga congressman na nasasangkot dyan sa mga maanumalyang flood control project, papatanggal yan si Cheloy Garapil. Ang sabi nyo kayo dyan sa ombudsman, kaya kayo nagtatatalak, kaya kayo nagpapasumpina sa House of Representatives para hindi ma-single out si BP Sara, para hindi isipin na sambayan ng Pilipino na pinagkakaisahan ng ombudsman ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon ang ombudsman meron din kontrasumpina dyan sa House. Yun namang mga congressman na sangkot daw sa mga maanumalyang flood control project. Palakpakan natin. Yan ang optics. Kung tawagin ho natin yan the art of diversion. Ayan. Dapat nakita nyo pagka sabi pa lang ni Boying Rimulya, alam nyo na ho anong ibig sabihin yan. Huwag ho kayo magpabudol, mambubudol ho yung mga walang yan. Game! Yeah, may sabi na nga House Kongreso at ito po tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House. Palakpakan natin ang ombudsman, pambihira. Krisis. Ang pinagkakabala nila political demolition job labang kay VP Sara. Oh, hindi ba? Hindi ba, anak ng tokwa? Hindi ba dapat manghihingi pa lang ng SALN ni BP Sara ang impeachment court? O anong gagawin nitong si Redon dyan? Magga-grandstanding, hindi naman sasagot ang kampo ni BP Sara. Di ba? Oh. Tama ba ang hinala na sambayan ng Pilipino, Boying Rimulya, na yung ibang mga kaibigan mo sa House of Representatives na ayaw nilang pumirma sa impeachment? Kaya ngayon, pati SALN, ang bihira, oo. O ibigay nyo na kung gusto nyo ibigay. Magagawa namin, kaalyado mong administrasyon. At isa ka sa mga gusto ma-impeach si BP Sara. Sa aminin mo't hindi. Dahil isa ka sa merong kamay na gumalaw sa pagpapadala sa The Hague, Netherlands. Yun ang pinakamalaking yung pagkakamali dito sa administrasyon na to. Sa totoo lang. Yun, yung issue ng West Philippine Sea, issue ng ganito, walang kwenta eh. Yung talagang pagpapadala sa The Hague, Netherlands, yaan, alam mo rin Boying Rimulya, yaan ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng administrasyon na to. Tungkol po sa SALN ba yan? Yes, sir. SALN ang isa sa mga empleyado. Mahilig yan mama na yan. Gusto niya pagka binuka niya, bunganga niya, dapat headline lagi siya. O si Cheloy Garapil ngayon binabanatan niya. Banatan mo lang, Brad. Ngunit ayaw po tanggapin ng Congress. Ayan. Ang sampina na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sampinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunaga, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Flood control related. Yun. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso
At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Yan! Talagang. Yari si Cheloy Garapil dito. May rason po ba yung house kung ba't sila tumanggit at meron pa official na tumanggit? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Yan. Ngunit hindi kami mapapayag sa kahit ano pang dahilan. Nako. Sa pina ng ombudsman ay sa pina po ng... Tama yan, Boying Remulla. Kunin mo yung mga ano nila, salin nila. Sabi mo sa kanila, ay, ano yung go signal yan? Ibig sabihin yan, kayo mga congressman, ayusin nyo na yung salin nyo. Ibibigay na natin sila kay Boying Remulla. batas. Sir, sorry. Etong sa PINA po for Sofronio ay para ibigay po ni Mr. Sofronio Babonada sa inyo yung mga salin ng isang congressman lang po or multiple individuals? Sa niya mismo. Ani Sofronio? Siya po yung aming iniimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nirereklamo niyo pong parang hindi po nire-recognize yung inyong sa PINA. Concerning Sofronio Gabonada. Yes, hindi. Pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga salin. At ito po, magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po yung tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang salin ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga salin. Bibigyan pa namin sa Pinas sila bukas. Ano ho yan? Estratehiya din ho yan mga kababayan. Higa nga kung maglilinis man tayo, dapat gayon na. Meron tayong 3 taon para linisin ang mga dapat linisin. Ako panibagong... Woo! Sold na naman! Sold na naman ang buto-buto! Maraming pampondo para sa 2028 presidential election. Wala nang nanakawin? Ito sa inyo ngayon. Mga nagnakaw kayo? Ito kayo ngayon. Di ba? Malayo pa lang ho mga kababayan. Kung kayo matinik, ika nga matagal na kayo siya. Mga matagal na siya PH update, alam na yan. Alam na yan. Lahat ng galaw ngayong mga panahon na to, konektado ito sa 2028 presidential. Ayaw nyo maniwala. Tignan nyo ho yan mga kababayan. Pero sigurado ko dito, madaming pang pondo sa 2028 presidential. Wala nang nanakawin. Wala na tayo nanakawin. Wala na. Wala na tayo nanakawin. Kunin ang salin nila. Palakpakan. At sana, huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Ombudsman, meron na po ba kayong initial communication kay Speaker D about this po? Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng 1 linggo, 2 linggo na nakararaan. Ay kami nagtataka kung bakit hindi sila nag-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa nangyari, Ombudsman, haharap ba kayo sa impeachment proceedings? Na magko-comply kami. Basta katungkulin namin, magko-comply kami. Ang hiningi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng impormasyon, ay kanilang ibigay. Ayan. Sir, yung sa PINA po kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the silence of the Vice President. So that's the... Yung custodian ng sali na magdadala. Hindi po kayo personal. Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na Ayaw ni Boying, ito makinig. Ayaw nilang marinig yung kadramahan mo kay Cheloy Garapil. Ang gusto lang marinig ng mga reporter, yung salin ni BP Sara Pipilitan mo yung na yan, yung pagbibida-bida mo na, dapat ibigay nila yung salin nila. Dapat ganito ganyan, anak ng Petrang Garapata. Hindi, salin lang ni BP. may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ay may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi.
Ombudsman, may naisip pa kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag din sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang ranggo, pag may sabina po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinabina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinabina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Sir, separate topic lang, pero flood control pa rin. Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive full departure order for the Yap brothers. This was granted by court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation. We'll just like to have a confirmation. Hindi, isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na lamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po, ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation pa rin may hindi. Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder ipa-file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi biyasan ng binigay ang SALN, ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Yap brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't follow. Doesn't Not follow. necessarily. Doesn't follow. Or any criminal case, sir. Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. That's all on my end. Anyway, Kayo, sir. in the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chisa Escudero. Plunder. Conspiracy to commit plunder. Conspiracy to commit plunder. Yun nata yung kaso niya eh. Ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa- on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito Well, within the month of May. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related po ito, sir. Ito. Flood control related in so many ways, yes. Ombudsman, sila na po yung sinasabi nyo kanina ng matataas na opisyal. Nakaswat. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay
na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, curious lang. Since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of, drafting a budget? Exactly. Is that necessary? It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happened to have been implemented because of that. Okay, budget process, sir. Budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede nyo ma-explain paano po nag-evolve yun sa part ng conspiracy? Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. Actually, narinig nyo na istorya. Narinig nyo na istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. Hindi. It doesn't Hindi, ebidensya. Ebidensya makakapag put together. Hindi kami. Yung mga Marines, yung mga humawak sa mga maleta, yung mga nag-deliver ng maleta, yung mga tao na tauhan ni Zaldico na nagsilid sa maleta doon sa mga pera, sila. Ika nga ang talagang makakaput together niyan. Alam naman namin eh. Pero wag mong obligahin ang sabay ng Pilipino. Kahit kayo, kaya nyo hindi. Maglatagan tayo, ipatawag nyo sa Blue Ribbon Committee. Kung pwede ang ombudsman, mag-hearing kayo. Pakita nyo yung sabay ng Pilipino. Hindi yung kahit kayo kabalbal. like a genius to do it. Kung budgetary process po ito, so ibig sabihin marami pa rin madadamay. Maraming madadamay. Anong years po yung tinigyan natin sa budget? Right now, ang tinitingnan natin 24 and 25. Pero it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Nung panahon ni Speaker Velasco, Ang tinatarget talaga nila nung mga panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya 10 years na nakakalipas para kaya nilang balikan pati yung mga naging congressman nung panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan. Ang dami mong wala nang problema sana diyan kung sincero talaga ang ombudsman. Kilala ang pag-upo pa lang nitong si Boying Remulla ano na ho yan ika nga gawa na ho yan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain na plunder nga. Yung paglilimas ng ating kaban ng bayan. Brad, ang paglilimas lang na nangyari noong panahon, dito sa panahon nitong si Marcos Jr., yung 1.5 to 1.9 trillion na nanakaw, yun ang unahin nyo. Di ba? Yun ang unahin nyo. Naku, sa tingin ko nauubusan na kayo ng oras. Kaya kailangan, kung hindi mapatahimik itong si BP Sara, kung hindi mapigilan ang kanyang pagtakbo, subukan na lang nating wasakin ang legasiya nitong si Duterte sa pagkalkal sa SALN ng mga congressman nung kapanahonan niya. Palakpakan. Talino. Pambira talaga to si Boying, oo. Okay lang sana kung puro tanga Pilipino kung hindi kayang basahin ng ating mga kababayan yung mga galaw na yan no. Kasama from DBM, executive officials. Malamang, meron din. So sir, pwede rin, on top of violation of plunder law, violation of the budget law ng 2024-2025. Yes. Okay? Okay. Wala na. Wala na. Ano pa gagawin mo dyan? Istorbo ka lang naman dyan. Wala ka namang kwentang ombudsman Uputaw tayo dito kay Spok Sara Roque. Po ito. Ano naman po yung basa ninyo dito po sa naging babala ni Ombudsman Remulla sa Kamara? Nako! Congressman din ito noon. Ito si Spok Sari. Spokso. Tungkol po doon sa paghingi nila ng SALN. Maaari bang ginawa ito para somehow ma-pressure ang mga kongresista, lalo't pinag-uusapan po ngayon dyan sa Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte?
Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung proseso na itinatago ang SALN ng mga mambabatas. Kasi nung ako'y miyembro ng Kongreso, pinapublish pa nga yan sa periodiko. So hindi ko alam kung anong kinatatakot ng mga politiko, ganong talaga namang ever since, no? Dahil bago ako naging kongresista, naging empleyado rin din ako sa Kamara ng Representante, ever since, isinasa publiko yung mga SALN na yan. Alam mo kasi pag merong pagtatago, merong itinatago. So bakit ang gusto nila magpresenta ng SALN sa VP Sara pero sila ayaw nilang ilabas ang kanilang mga SALN, no? Dapat kung pipilitin na maglabas ng SALN sa VP Sara, lahat ng public officials ilabas at isa publiko ang kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth. Meron kasi pong agam-agam, ito pong sa panayam namin kagabi kay former Congressman Mike Defensor, na baka sinasadya ito naging pahayag ng ni Ombudsman Remulla para somehow Pwede rin yun. pumabor dito sa Pwede rin yung angulo na yun kasi walang boto, kukunin ang mga SALN para ika nga pressure rin itong mga congressman na to, di ba? Sila ang merong kakaharapin na problema sa ombudsman pagka hindi sila pumirma, favorable sa impeachment ni VP Sara. Pwede. impeachment kasi napag-uusapan Brainstorming ho yan, brainstorming. na yung SALN Group effort. din ng mga kongresista, attorney. Well, sa akin, no, ang importante, kung gusto nila maglabas ng SALN si VP Sara, lahat sila dapat voluntaryong ilabas din. Sila nga nagsusupina pa eh. Bakit hindi naman dapat isupina rin yung mga SALN sa mga mambabatas? Siguro ang iniisip ni Mike Defensor para ma-justify yung pagsupina ng SALN ni Inday Sara. Pero ang pagtutol naman natin dyan sa pagsupina sa SALN ni Inday Sara, kasi nga nakasaad sa ating saligang batas, hindi lang sa rules ng House, na ang sufficiency of form of substance dapat merong mga ultimate facts. At kung sinasabi nila na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte, dapat merong katotohanan na binanggit sa complaint mismo kung ano yung ginawa niyang illegal. Pero obviously, yung pagsusupina ng SALN ngayon ay fishing expedition dahil wala pa silang matibay na ebidensya ng graft and corruption laban kay VP Sara. Dito tayo sa naging pahayag po nitong nakalipas na linggo ni former Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, quote and quote, "We must unite and heal as a nation." Dapat tayong magkaisa at maghilom bilang isang bansa. Ano po ang masasabi niyo po dito, attorney, sa gitna po ngayon ng mga issue ng korupsyon, issue ng krisis sa ating bansa? Tama pong sinabi niya. I agree 100%. At para ang bansa ay maghilom, kinakailangan magbitiw na sa pwesto si President Marcos Jr. Akala ko para maghilom ang bansa dapat nang pakulong itong si Martin Romualdez. Dahil napatunayan na niya na wala talaga siyang kakayahan mamuno. Siguro pag siya nagbitiw sa pwesto, mapapatawad pa siya ng taong bayan sa lahat ng kanyang kakulangan, lalong-lalo na ngayon, nang patindi ang pagsubok sa bayan dahil sa putukan dyan nga sa gitnang silangan. At tama po talaga si Martin Romualdez, kinakailangan maghilom na, kaya ang suggestion ko sa kanya, sumuko na siya at ibalik rin niya ang mga nakaunayaman niya Yan. na alam naman natin ay umaabot na sa mga trilyones, no? So kung yung magkamag-anak na magpinsa na yan ay bibitiw sa pwesto, aaminin ang kanilang pagkakasala sa bayan dahil sila yung mga kurakot, siguro magsisimula na yung paghilom. Sabi nga dito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, quote and quote, no, sa kanyang post, "Unbelievable, nakakadismaya. Naisip po ba ninyo, Kong Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinagagagawa ninyo? Naisip ba ninyo ang pagkakaisa nung nagpapakasarap kayo? Hindi ignorante ang mga Pilipino." Attorney. Well, I can only agree with Mayor Magalong, and there can be no healing without justice. Yeah. So kinakailangan managot muna sila sa kanilang pandarambong, hindi lang sa pandarambong, sa kanilang kapalpakan at yung kanilang yung failure, no, pagkabigo na magbigay ng tunay na pagsisilbi sa bayan.
Attorney, dito tayo sa magiging ganap ngayon sa Korte Suprema patungkol po sa kinikwestiyon na 2024, 2025, 2026 na national budget po natin, no? Lalo na nais na ipadeklara ng ilan sa mga petitioner na unconstitutional itong mga nito dahil sa mga insertions, mga iba pang mga kontrobersya sa loob po na naturang national budget. Ano naman po ang basa nyo rito po, attorney? Masyado na bang huli? Kasi 2024 yung tinatalakay eh. Makakabawi pa ba ang taong bayan ukol dito? Ano pong basa nyo po rito? Well, gaya na nangyari sa kaso ko, baka lumabas ang issue of mootness dyan. Kasi gaya ng sinabi mo, 2024 pa yan, tapos na. Pwede pa bang maibalik ang wala na sa kaban ng taong bayan, no? So parang sa akin, kung ano magiging deklarasyon ng Korte Suprema, magagamit siguro yan para mapanagot, makulong ang mga responsable sa paglabag sa salig ng batas, sa pagbuo ng pagtaon ng budget. Pero syempre, too late na hero kasi nga maibabalik pa ba yung mga pondo na yan, no? Tingnan nyo nga ang nangyari dyan sa PhilHealth, no? Sabi nga ng Korte Suprema dapat ibalik. Anong ginawa? Kinuha sa existing budget at hindi ibinawi yung mga pondo na ginamit para sa flood control na nakalaan sana para dun sa ating universal healthcare na ating sinulong sa 17th Congress, no? So nakakadismaya na medyo matagal talaga magdesisyon ang Korte Suprema na para tuloy nagiging too late na yung remedyo na sasabihin ng Korte Suprema pag nalabag ang ating saligang batas. Sa tingin ko naman, ang mga issues ay pwedeng madesisyonan ng mas maaga kesa sa panahon na ginugugol ng Korte Suprema na nakabinbin itong mga kaso na nakakaapekto talaga literally sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Apo, attorney, wala pa bang mga hindi ba malinaw sa atin pong konstitusyon, wala bang mga previous din na mga desisyon ng Korte Suprema patungkol nga po dito sa tamang pagbabudget po na nag-uumpisa po sa legislative? Sapat-sapat na po yan. Una-una, hindi pwedeng magkaroon ng fill in the blanks sa appropriations law, no? Yan po talaga ay malaking paglabag, no, sa ating saligang batas. Pangalawa, nakasaad naman po dyan na edukasyon ang dapat pinakamataas na binibigyan ng pondo, no? Pero naging creative po sila sa definition kung anong edukasyon, pati at ang budget ng Philippine Military Academy ay kinonsidera nila na para sa edukasyon. Pangatlo po, yung mga gastusin na nakalaan para sa mga social programs na kasama na yung isinulong natin universal healthcare, no? Malinaw naman po nakasaad dyan mga pondo na nakalaan para sa universal healthcare dapat magamit lamang para pababain ang premiums at dagdagan ang benepisyo ng mga miyembro, no? Pero ginagamit po yung mga budget na yan para sa mga maanumalyang mga flood control projects. Sa akin po, wala namang bagong doktrina na kinakailangan na ma-pronounce ang ating Korte Suprema, except na lang siguro for the first time kasi nagkaroon ng fill-in-the-blanks na budget. At ito mga fill-in-the-blanks na items neto ay mga pondo na ibibigay, no, na bilang tulong sa mga magsasaka na ipro-procure din ng gobyerno. Can you imagine? Dahil ang procurement nga ay para sa mga benepisyong ibibigay sa mga magsasaka, nakapagtataka, no, bakit nga nangyari pa ito na fill in the blanks, no? Ano ba yan? Depende sa tongpats, tsaka nila i-fill in ang blanks kung magkano gagastusin nila para dyan sa mga pamimigay na yan, no? So sa akin talaga napakalaking skandalo itong nangyari sa 2025 budget, lalong-lalo na, no? Pero yun nga po, no? Matagal na ito nakabinbin sa hukuman, natapos na naman ang 2026 budget. Ang tanong kung mapapabalik pa ba ng Korte Suprema yung mga nagastos ng mga pondo. Pero doon sa kaso ng PhilHealth, malinaw hindi na ibalik ang pondo. Taong bayan pa rin ang nagbalik ng pondo at nawala ng parambula yung orihinal na mga halaga na nakalaan para sa kalusugan. Attorney, 4 na taon na po ang kasalukuyang administrasyon. Sa isang panayam, nabanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na siya po'y nababahala na baka yung papalit sa kanya ay mabura yung kanyang legasiya. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney?
Ang masasabi ko lang, sana nga mabura lahat ng kanyang legasiya kasi ang legasiya niya ay puro kapalpakan. Pinakamataas ang pagkagutom sa kanyang administrasyon. Pinakamababa ang presyo ng piso sa kanyang administrasyon. Pinakamataas ang presyo ng mga bilihin sa kanyang administrasyon. At syempre, bukod pa dun sa nangyari noong 1970s, pinakamalala ngayon ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at yung mga presyo naman ng petrolyo ay mataas na bago pa nagputukan. At saka syempre, isa pa sa legacy niya, number 1 ang Pilipinas pagdating sa pinakamabilis na pagtaas ng putukan mula nang nagkaroon ng putukan sa gitnang silangan. Patunay na may problema talaga ang gobyernong ito. Mukhang pinapaboran pa ang mga nagbebenta ng mga petroleum products kesa bantayan ang kapakanan ng mga mamamayan. Attorney, marami ding nakapansin nitong Holy Week na hindi po, hindi nagbibigay, naglalabas ng mga video messages ang presidente at ang duda po nila ay nasa ospital. Pero ang Malacanang, pinabulaanan yung mga ganun pong mga balita dahil nasa malusog naman pong kalusugan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong masasabi po niyo? Alam niyo, dahil yung ama niyang diktador ay itinago yung kanyang pagkakasakit, ang 1987 Constitution ngayon ay nagbibigay ng obligasyon sa presidente kapag meron siyang malalang karamdaman na magbigay ng impormasyon sa publiko. So sa akin, hindi sapat yung pagsasabi na nasa mabuting kalagayan siya. May karapatan ng taong bayan para malaman nasaan siya nung pinaka-importanting okasyon sa ating pananampalataya noong Easter Sunday. Nasaan siya dun sa dapat na flag raising ceremony sa Quezon City na hindi siya nagpakita. At saka bakit wala na siyang mga pinapakitang live na mga interview sa media ngayon matapos nilang aminin na may karamdaman talaga ang presidente, no? So karapatan po ng taon bayan ngayon dahil may express provision na kapag malala ang kalusugan, kinakailangan magbigay impormasyon sa mga mamamayan at bukod pa dyan, meron na nga tayong bagong karapatan, the right to information on matters that affects our everyday life. No? At syempre, yung kalusugan ng presidente ay nakaka-apekto sa atin. So marami ng paglabag si Marcos Jr. sa Salagang Batas, pati yung kanyang estado ng kalusugan ay pinagtatakban at nababaliwala yung kanyang obligasyon sa salig ng batas na isa publiko kung ano man ang kanyang karamdaman. At bukod nga sa karamdaman, attorney, ay itong ang report, itong final report din na nasa kamay na nga sana ng Pangulo na pinananawagang dapat ilabas din ng Malacanang o na mismong Pangulo, yung final report ng ICI hinggil nga po dito sa kanilang investigasyon sa flood control anomaly. Pero ang sabi po ng Malacanang, ang DOJ at Ombudsman na lang daw ang bahala. Ano pong inyo pong masasabi po doon? Again, ang yung karapatan natin para makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay bagong karapatan na nakasaad sa 1987 Constitution. Dahil pondo ng bayan ang linapa ng mga walangya sa gobyerno para sa mga flood control projects at iba pang mga anomalyang mga proyekto, may karapatan tayong malaman kung ano ba ang naging findings sa ICI dahil ang ICI na yan ay pinunduhan din galing sa kaban ng bayan. Ano pong nakikita po ninyong punto po? Bakit DOJ at Ombudsman na lang yung bahala po doon sa paglalabas nitong report, final report ng ICI? Well, kasi yung final report, hindi naman kinonsidera yung sinabi ni Zaldico na ang utak talaga sa korupsyon pagdating sa infrastruktura ay walang iba kundi yung presidente na siya mismo ay nag-deliver ng tongpats equivalent to 25 billion sa presidente mismo. Habang hindi kasi yan kinonsidera ng ICI, walang saysay ng report na yan. Dahil malinaw ang sinabi ni Zaldico na kapanipiniwala naman dahil siya ay dating chairman ng Committee on Appropriations ng utak ay ang presidente mismo na nagbibigay utos sa House Speaker na nagbigay utos naman in turn sa kanya. Attorney, papaano po ito ang magiging yung sinabi ho ba, yung naging pahayag ho ba ni dating Congressman Zaldico ay mga gagamit ho ba ng Supreme Court sa kanilang gagawing oral arguments ngayong araw na ito patungkol nga doon sa mga unprogrammed funds? Well, siguro hindi magagamit yan kasi hindi siya
public document, hindi pa siya in affidavit form, no? So kung nakikinig si Zaldico, dapat siguro gawin na niyang in affidavit form ang lahat ng mga bilanggit niya sa kanyang mga broadcast at isumiti na, no? Nang magamit naman yan as public documents. Po. Attorney, huling topiko na lang patungkol nga po dito sa issue ng krisis po natin ngayon sa langis dulot nga nitong tensyon sa Middle East. Kayo ho ba ay pumapabor po doon sa pagsuspende sa excise tax at iba pang mga tax para po maibsan naman yung bigat na nararamdaman ng ating mga kababayan? Nandiyan na yung batas na yan, hindi pa ginagawa ni Marcos Jr. Unang-una. Pangalawa, hindi lang yung buwis ang nagpapataas ng presyo, yung kita rin ng mga oil companies. Dati-rati kasi, sabihin natin 10 piso dati ang gasolina, 2.5 pesos lamang, 2 pesos 50 cents lang ang kita ng kumpanya kasi hanggang 25% lang ang ginagawa nilang tubo. Ngayon naging 100 pesos, bakit naman natin sila papayagan na 25 pesos ang kanilang kikitain? Wala na ba silang ibang ginagawa kundi mag-angkat at magbenta rin na kaparehong gasolinang produkto naman, no? Sa akin, talagang dapat gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, hindi lang para pababain yung mga buwis na binabayad ng mga mamimili, mananakay, pagdating sa petroleum products, kung hindi, yung kita na rin ng mga oil companies na para bagang hindi naman kinukonsidera at hindi pinaplano ng gobyernong ito na limitahan. Mali po yun. Dahil ang pagtaas ng presyo ng langis, hindi naman ibig sabihin yan, tataas din ang kita ng mga oil companies. Dapat pareho lang ang kita nila at yung karagdagang taas sa kanilang tubo ay hindi dapat naman pinapataw sa mga mamamayan at mga mamimili. Sa tingin po ninyo, Attorney, panahon na para kontrolin ng gobyerno, ng Pangulo mismo, yung mga oil companies o itong produktong supply po natin ng langis sa ating bansa, considering na nakikita po natin na kapag may mga tensyon, tulad na dyan sa Middle East, ay biglang nagtataasan po ng presyo yung mga oil companies kahit na may stock pa sila na hindi pa mula doon sa import na apektado nga nitong krisis. Meron na siyang ganyang kapangyarihan dahil siya ay nagdeklara na nga ng state of energy emergency, kauna-unahan pa sa buong daigdig. Kasi nga tayo yung pinakamabilis sa pagtaas sa presyo ng petroleum products. No? Nakapagtataka, bakit Pilipinas lang ang ganyang kabilis tumaas ang presyo ng petrolyo kung hindi talaga linalapa ang mamamayang Pilipino imbis na bigyan ng kahit anong remedyo o dito sa pangdaigdigang krisis, parang ginagawa pang dahilan para lalo pang makinabang yung mga hindi naman dapat nakikinabang sa mga panahon nito. Ayun. Ayun na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang ating reaction video kaugnay sa mga kabalbalan nitong si Boying Remulla at yung paghahanap dito kay Marcos Jr. ng Sambayan ng Pilipinas. Always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kay lahat. Mahal natin Pilipinas.